Senator Cheese Escudero nilaglag na ba ni Zaldico? Gaya ng sinabi ko po sa inyo mga sangkay, itong si Zaldico, half-truth lamang po yung sinasabi. Hindi po talaga yung buong katotohanan mga sangkay at dinadamit po si PBBM para po makaligtas siya sa kanyang kalokohan. Pero mga sangkay, ito, very interesting kasi mayroon pong balita tungkol po kay Cheese na binuking daw po ni Zaldico. Pag-usapan po natin yan mga sangkay. Bago tayo magtuloy-tuloy sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe, tayo po ay road to 2 million subscribers na guys. Kaya naman ano pang hinihintay ninyo? Makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo lamang po yung subscribe, i-click ang bell at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood naman po dyan sa Facebook, guys, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Alright, mga sangkay. Ito yung balita. Tingnan po natin. Binuking sa confidential letter. Ito ha. Cheese Escudero, inipit yung budget na 200 billion. Ito ha, inipit yung budget at 200 billion isiningit daw. Ayon po ito kay Zaldico. Uulitin ko mga sangkay. Half-truth is not enough. Ito mga sinasabi kasi ni Zaldico, pawang medyo totoo na medyo hindi. Kasi yung iba doon hindi totoo. Pero may mga agam-agam nga po mga sangkay. Since itong si Cheese Escudero ang siyang tumatayong Senate President at that time. Malaki po ang kanyang involvement. Parehas sila ni Speaker Romualdez actually. Kasi sila mga mambabatas yung nagmamaniubra sa sabay kami. Ngayon, ito. Sabi dito, nagbanta umano si Cheese Escudero na bibitinin ang pagpasa ng 2025 national budget upang makuha ang 200 billion insertions ng Senado. Ayan na mga sangkay. Nagkakalabasan na po ng baho pero hindi rin po natin alam kung ito po ay talagang ito na yung pinakatotoo. O ito lamang ay isa sa script ni Zaldico. Still, hindi po natin alam mga sangkay. Kilala po natin si Zaldico. Base sa mga statement niya, di ba? Lagi po niyang sinasabi na wala siyang kilalaman. Doon pa lang alam niyo nang sinungaling siya. Sabi pa nga ni Toby Tiangco, saan ka nakakita ng halimbawa kasama sa mga manguholtap? Na hindi po siya paparte kung sila ay may sasalakaying bangko. Diba? Alukuhan yun, mga sangkay. Ito ay ayon sa confidential letter na ipinadala umano ni dating ako Bicol Party List Representative Elizalde kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. noong February 2025. Kung saan dinitalye nito ang nangyari sa pagbabalangkas sa 2025 national budget noong Disyembre 2024. Ipinost ni Ko ang sulat sa Facebook. Ito. Iyan yung sulat, mga sangkay. Kaso nga lang, kadali gumawa ng ganyan Di ba? Dali-dali gumawa ng ganyan, guys. Alam po natin kung gaano ngayon yung social media. Ang kailangan po talaga natin ngayong makuha kay Zaldico, yung sinumpa ang salaysay. Bumalik siya dito sa Pilipinas. Manumpa siya at isalaysay niya ito. Kasi mga sangkay, kapag mayroong kang sinumpa ang salaysay at kasama ka na sa hearing, doon na mga sangkay, malalaman kung nagsasabi ka ng totoo o hindi. Kitan mo ang nangyari kay Gutesa, di ba? Ayun, na-interrogate, natanong ng natanong. At kapag paulit-ulit na po yung tanong, doon ka na malilito. At kapag nalito ka, kasi kapag sinungaling ka, malilito ka talaga. Yun ang nangyari kay Gutesa. Kaya mga sangkay naglaho na parang bula, di na pinabalik ng mga nagpadala sa kanya. At alam niyo na siguro kung sino ang nagpadala sa kanya. Si Escudero ang Senate President noon. Ayon po sa sulat, for the 2025 budget, none of our Senate counterparts adhered
to your excellency's campaign promise of food and health legacy and other basic concerns. Since SP Cheese wanted a 200 billion allocation for the Senate, further cuts were made but only reached 150 billion. 145 billion for DPWH and 5 billion for AKAP. The 150 billion was allocated in program funds, while the balance of 50 billion was placed in unprogrammed. Ayon po yan sa sulat ni Ko. Sinabi ni Ko na iginiit ni Escudero na lagyan ang Senado ng 150 billion sa program funds, kung saan 125 billion ang nasa DPWH at 50 billion sa ibang ahensya. I repeatedly warned SP Cheese of the Senate's very large... Siya pabayani pala dito. I repeatedly warned SP Cheese of the Senate's very large DPWH allocation because it would exceed education, but it doesn't want to give way, sabi ng dating Solon. Dito palang mga sanggay, alam nyo nang nagmamalinis ang taong to eh. Alam nyo nang nagmamalinis. Diyos mo yung marimar, naglulukohan pa ba tayo dito? Sa ano niya, mga sangkay, paandar niya, siya ang bida. Siya yung malinis. Diba? Grabe, I repeatedly warned the SP Cheese. Ayos. Ito na, he threatened to delay budget. Ayan ang mga sangkay. Nagbanta daw po si Cheese na i-delay yung budget deliberations until March 2025, which would have resulted in a reenacted budget, sabi ni Ko. Ayon kay Ko, ipinarating niya ang banta ni Escudero noon kay Budget Secretary Amihan Pangandaman. Hindi namin na naman po niya dito yung walang kamalay-malay na tao na pinag-aanuhan niya, mga sangkay. Sinabi ni Ko na ayon kay Pangandaman, ang sagot ng Pangulo ay don't ever think about it. Galing gumawa ng kwento, no, mga sangkay. Pero sabi ko nga, kung totoo itong sinasabi ni Cheese, ni Ko, then kailangan niyang umuwi ng Pilipinas. Gayun lamang ang paraan, mga sangkay. Though, alam na po natin yan na nagsisinungaling siya. Pero, yung involvement ni Cheese, malaki ang posibilidad na totoo. Pero, half-truth yung mga sinasabi niya. Kasi sa kwento, idadamay niya ang Pangulo. Bakit? Yun nga yung sinasabi ko, na way ng kanyang exit. Yun po yung exit point niya eh. Damay ko yung Pangulo kasi kung idadamay ko lang si Cheese at saka si Martin Romualdez, wala akong magandang exit dito. Pare-parehas kaming pupulutin sa kangkungan dahil kami-kami pa lang nagbaniobra na ito. Diba? Pero idadamay ko yung Pangulo at mapapatalsik ang Pangulo. Pag si Sara Duterte ang maupo, edi goodbye lahat ng kasalanan ko. Akin na yung kayamanan, akin na yung bilyon-bilyon na kayamanan, malaya pa ako. Politiko pa rin ako. Diba? Ang galing. Pambihira. Nagbigay rin umano si Ko, ayan ha, mga sangkay, ng babala kina Pangandaman at Yusek Jojo Cadiz, kaugnay ng magiging epekto ng pagbabago ng alokasyon sa edukasyon. Aba, kita nyo mga sangkay kung papaano po niya nililinis yung kanyang sarili dito. Nagbigay daw siya ng babala kina Pangandaman. Alam nyo, lahat pwedeng sabihin ni Ko. Kahit pasabihin niya mga sangkay na mukhas, anghel siya, nagkapakpak siya ng anghel, sobrang bait niya, wala akong ninakaw, lahat ng yun, pwede niyang sabihin sa kanya mga palabas, paandar sa social media. Pero hindi niya kayang panumpaan yan. Bakit? Half-truth lamang po yung kanyang sinasabi. Hindi po lahat totoo. So, ang masasabi ko kay Ko, bumalik ka na sa Pilipinas. Patunayan mong wala kang kasalanan. Dahil ganun pa rin ang mangyayari dyan eh. Mahahanap at mahahanap ka pa rin kapag ka nagkaroon ng red notice sa Interpol, mahahanap at mahahanap ka pa rin.
Okay? Well, ano po ang inyong opinion? Comment down below. Meron po tayong YouTube channel, Sanggay Revelation. Hanapin niyo po ito sa YouTube ngayon din. Kapag nakita nyo na, i-click nyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.